Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy sa iyo, sa person mo, sa relasyon at sa uli kukuha ko ng charms. Tatlong rune ang kailangan natin ngayon. Ang unang rune ay Othella. Patungkol ito sa family or wealth, lalo na kung ikaw yung panganay. Or kahit pang ilan ka sa magkakapatid, tingin ng magulang mo ikaw yung maaasahan. At saka masunurin. Itong isa, ang ibig sabihin kailangan ng pasensya. Magkakaroon ng delay at saka setbacks. Hindi makakabuti yung magdidesisyon ka ng agad-agad. Ito yung time na mas ipunin mo yung positive energy. Itong Ingus naman ay magkakaroon ng bagong simula sa buhay mo. Napaka-positive nito sa career, lalo na kung magsisimula ka. Sa health, positive din siya, good health. At kung hindi mo masyadong napapansin yung sarili mo na nasosobrahan ka na kakatrabaho or kakaisip, magpahinga din. Malaking tulong ito sa iyo na para makapag-restart. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Eight of Cups, Two of Wands in reverse, Six of Swords. Itong card mo na ito ang nagsasabi na meron kang sitwasyon na pinagtiisan. Na mas gusto mo nang piliin kung ano yung mga nararapat na para sa iyo. Nakadalawang cards ka na para sa moving on at yung pagdistansya sa sitwasyon. Sa career, ang ilan sa inyo or sa negosyo, hindi ka masaya sa ginagawa mo. Pero nag-i-stay ka pa rin. Kasi hindi mo pa natutupad yung mga pangarap mo. Nagsasakripisyo ka sa trabaho mo. At saka, ito yung nagbibigay sa iyo ng security. Yun bang unti-unti nakakabayad ka sa hiniram na financial or nakakaipon ka? Ang ilan sa inyo nasa ibang bansa yung trabaho mo or ibang lugar. Mas tingnan mo yung future kahit na mabagal yung progress mo kasi nalagpasan mo na yung worst sa buhay mo. Sa mga single, napagod ka na kakahanap or kakahintay sa potential person na darating sa iyo. Kaya sa ngayon, nagre-relax ka or mas inuuna mo yung sarili mo. Ang hindi mo alam, panay ang hanap mo sa malapit, yung potential person ay nasa malayo. At kung magkakatagpo man kayo, ang magiging connection nyo ay yung email o kaya messages. Sa mga nasa relationship, hindi ka happy sa relasyon nyo kasi parang huminto yung buhay mo simula nung naging magkarelasyon kayo. Ang gusto mo kasi sa person ay yung sinusuportahan ka sa pag-unlad mo. At kapag nagkahiwalay kayo ng person mo, talagang tawid dagat na. Kumbaga, nasa ibang lugar na yung person mo or ikaw yung magpupunta sa ibang bansa or lugar.
para makapagsimula muli. Ito yung cards ng person mo. Four of Wands, the Empress, at the Lovers. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na magkapalit kayo ng cards. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Ano man ang gender ng person mo, yung energy niya dito sa mga cards ay positive, blessings, at patungkol sa love. At saka, desidido rin itong person mo na mag-commit sa relasyon. Sa financial, may magandang resulta yung effort mo. Hindi naman sinasabi na maraming financial na darating sa iyo, pero ikaw yung gagawa nito. Nakadalawang cards ka na mag-i-invest ka o kaya magne-negosyo. At kailangan mo maging open-minded lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa investment or negosyo na hindi agad-agad ay magiging fruitful ito. Sa mga single, yung potential person makikilala mo sa gathering or event. At saka ang ilan sa inyo single ka man or nasa relationship, posible na magkaayos kayo ng dati mong nakarelasyon or dating person na nag-abandona sa iyo. Sa mga single, nandun man yung potential person or wala sa gathering, meron pa ring magiging paraan para magkita kayo. Kasi ito talaga yung para sa iyo. Kaya yung universe mismo yung kikilos na para maglapit kayo. At saka ang ilan na nasa relationship, isa sa inyo ng person mo ang gagawa ng paraan na para maayos ang family nyo. Ano man ang mga problemang dumarating. At saka single ka man or nasa relationship, napapangalagaan mo pa rin yung physical mong itsura, kaya attractive ka sa iba. Ito na yung cards para sa relationship. King of Cups, Two of Pentacles, at Justice. Single ka man or nasa relationship, may person kang masasandigan sa tuwing namumroblema ka. Family member mo ito. Pwedeng kapatid mo, tatay mo, o kaya lolo mo, uncle, or ang person mo mismo. Kasi ang ilan sa inyo, iniisip mo kung paano madodoble yung kita mo. Na kung paano magiging stable ang pamumuhay mo. Pero merong good karma na darating sa buhay mo. Kasi lahat nasa divine order. Kung ano yung nakatadana sa'yo, yun yung ibibigay. Ano man or gaano man ang pinagdaanan mo na hardship. Sa kalusugan, nakakasama yung nag-i-skip ka ng oras ng pagkain. At saka, ang ilan sa inyo, hindi mo rin mawari kung ano yung kalusugan mo kasi minsan okay ka naman, minsan hindi. Ang iba kasi, pregnant at posible na yung magiging baby mo ay twins. At saka, nakadalawang cards na rin para sa good health. At saka, yung normal, yung pangangatawan mo. Sa mga single, yung katangian ng potential person ay sentimental at saka gusto niya yung nakikinig ng kwento. May enjoy mo yung presence niya kapag nagkaka-chat kayo or magkausap. Itong last card na The Judgment, sa simula, pinipili mo yung sarili mo. Kahit dito sa card na ito, pipiliin mo pa rin yung makakapagpasaya sa'yo or makakabuti sa sitwasyon mo. Kasi ang ilan sa inyo, nadidiktahan ka ng iba kung ano yung gusto ng ibang tao, yun yung napipili mo. Pangalawang card na ito na this time, yung gusto mo naman ang pipiliin mo.
kahit na anuman ang maging outcome ng pipiliin mo, alam mo sa sarili mo na magiging matatag ka at magiging matagumpay. Sa mga single, dumating man yung potential person, hindi ka magiging ready. 2 cards na yung nagsasabi. Kasi kumbaga, na-shock ka ba sa biglaan niyang pagdating? Sa relationship, magkakaroon na kayo ng tamang connection or communication ng person mo. Malalaman na rin niya kung ano yung katotohanan sa iyo, kung ano yung mga gusto mo. Ang ibig sabihin ng card na ito, yung pagiging creative mo ay isa rin sa makakatulong sa'yo sa career o kaya negosyo. Tingnan mo din kung ano yung dapat na idagdag sa'yo or kailangan bawasan. Itong card naman na ito ang nagsasabi na protected ka, safe, at saka guided ng spirit guide mo at ng Diyos. Kaya huwag mong isipin na nag-iisa ka. Itong next card, pangalawang card na ito para sa counseling. Ano man ang estado mo sa buhay, single ka man or nasa relationship, kailangan mo na meron kang masasabihan na professional, lalo na pagdating sa personal na bagay. Lalo na kung patungkol ito sa family. At saka i-add ko lang para sa mga nasa relationship, bigyan mo ng prioridad yung relasyon or connection nyo ng person mo. Mas importante pa rin ang family at saka yung connection mo sa person mo. Pero kung hindi mo kayang mabalanse yung buhay mo, kailangan mo tong pag-isipang mabuti kung ano yung importante sa iyo. Ito naman yung charms na posibleng mag-resonate ka dito hanggang dito sa charms or hanggang sa mga tarot cards lang. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna sa reading na ito. Sagittarius, Aries, Scorpio, Taurus, at Gemini. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.